Sinilip ko sa salamin ang suot kong white loose t-shirt at black leggings. My body began to change. Simula sa paglaki ng dibdib at paglapad ng balakang. My belly is slightly bigger now. Hindi na nga makakaila sa suot ko ang pagdadalang tao ko. Napabuntong hininga ko, at pinasyang lumabas na ng aking silid. Aalis na ako, Trina. Pag dumating ang Kuya Elwood mo, sabihin mo na kila Isaiah ako. Bilin ko dito bago sumakay ng aking kotse. Okay ate, ingat ka po sa daan. Tumakbo ito para buksan ang gate, kaya pinasibad ko na ang sasakyan palabas. Balak kong kamustahin at bisitahin ang mga bata, medyo matagal-tagal na rin noong huli naming pagkikita. Sa ilang minutong biyahe ay narating ko agad ang bahay ng mga ito. Bakas ang saya sa mga bata buhat nang makilala ang sasakyan kong parating. Maging si Isaiah ay nakita kong lumabas ng kanilang bahay, para hintayin ang pagbaba ko. Inaasahan ko na ang gulat sa mga mukha nito, nang makita akong palapit. Si Zia at Kesha yumakap naman sakin. Ate, bakit ngayon ka lang ulit bumisita sa amin? Kesha pouted her lips. Isang sulyap muna ang binigay ko kay Isaiah bago ito sagutin. Naging busy lang ang ate nyo. Pero may mga pasalubong ako sa inyo nasa loob ng kotse. Yes. Sabay nilang bigkas bago ako muling yakapin. Thank you Ate Alora. Matapos kong maibigay sa mga ito ang aking pasalubong, ay inutusan ito ni Isaiah na pumasok sa kanilang silid, habang inaya naman ako ni Isaiah sa kubo para doon mag-usap. I heard something happened about the party. Umpisa nito habang nilalapag sa lamesang raten ang baso ng juice. Inipon ko muna ang mga takas na buhok na tinatangay, dahil sa lakas ng hangin bago ito sulyapan. He looked at me dimly but I saw a bit concern in his eyes. Bahagya akong tumungo at nagbaba ng tingin. Wala akong ideya kung paano nakarating sa kanya ang balitang ito. Hindi na rin naman ako nagulat, tutal wala naman na akong pwede pang itago. Kalat na ang balitang buhay pa si William. And I know, his public appearance had a bad effects to my company, especially to our business partners. Narinig ko ang marahas nitong buntong hininga, kaya muli akong nagangat ng tingin dito. Hindi kami pumunta ng party, dahil mas pinili kong dam ito na lang, at maghinti kung kailan niya ba kami balak bisitahin. Sa ngayon, kay Rupert lang ako nakikibalita tungkol sa kanya, aniya sa seryosong tinig. I bit down my lower lip. Gusto kong mahiya sa mga narinig. Dapat ba ganoon din ang ginawa ko? Dapat ba mas hinaban ko pa ang pasensya ko, para hindi na mas nagkagulo ng ganito ang lahat? Hindi ko dapat ginawa iyon. But that was my last resort and the only chance I have. I whispered painfully. Walang mali sa ginawa mo, karapatan mo iyon bilang asawa niya. You have all the rights to claim what is truly yours, Alora. Dahan-daang bumaba ang tingin nito sa umbok ng aking tiyan. And right there, I saw how his jaw working so hard and averted his gaze after. Ilang sandaling katahimikan ang namutawi sa pagitan namin, bago ito muling tumikim. You're pregnant and he's the father, right? Marahan akong tumango. Alam na ba niya ang tungkol dito? Doon ako hindi nakasagot. Kahit noong huling pag-uusap namin ni William, wala akong binanggit sa kanya tungkol sa pagdadalang tao ko. Laban ko ito, and I don't want my child to get involved of this. Walang lakas itong napasandal sa kinauupuan, at bagsak balikat na tumingin sa akin. Alam kong na-disappoint ko siya sa bagay na ito, but I made my decisions final. Hindi ko ikasasangkapan ng anak ko para lang bumalik sa akin si William. Ano ngayon ang plano mo? His voice sounds depressing. So that, I cleared my throat once and for all. Matapos ay umiling dito. Wala pa talaga sa ngayon. Gusto ko munang mag-focus sa pagbubuntis ko. I says and smiled genuinely. Again I heard the heave of his chest, and blew out frustratingly. Balita ko si Elwood na ang namamahala ng Rising Stone abroad. Pag-iiba nito sa paksa. Kumunot ang noo ko, hindi nakarating sakin ang balitang yun. I answered quickly. Nagkibot balikat lamang ito sakin. Mukhang wala naman siyang ibig ipakahulugan tungkol sa sinabi niya, kaya hindi ko nalang pinalawig ang usapan. Pero hindi na yun nawaglit pa sa isip ko. Paano mauuna na ako? I need to see my doctors today.
Matapos kong magpaalam sa mga bata, ay umalis na rin ako hindi para magpatingin sa doktor, kundi para tunguhin ang opisina ni Daddy. Batid ko ang pagsulyap ng ilang empleyado sa akin, at bulong-bulungan nila patungkol sa paglalantad ni William. Hindi ko sila masisi, they are also believed that William was dead, at ngayon lumutang itong buhay, hindi lang yun may bitbit pang pinakikilalang asawa. How was that how? Can I talk to Dad? I asked and smiled timidly to my dad's secretary. I'm sorry mom but Mr. Cervantes is out of the country right now, together with your mom, she answered sweetly. I furrowed my brows. Hindi nila binanggit sakin na lalabas sila ng bansa. After the incidents at the party, ay wala pang paramdam ang mga ito sakin. How about Mr. Echeverry? Yes ma'am kakalabas lang po niya sa conference room. He's in his office right now. Sige salamat. Tumalikod na ako dito, at tangka na sanang hahakbang para tunguhin ang opisina ni Elwood, nang tawagin niya ako para pigilan. Ma'am, dito na po ang opisina ni Mr. President, she says in confusion. I blink as I let her words to sink in. Tumaas ang tingin ko sa nakasaradong pinto ng opisina ni Dad, at mabilis na bumaba ang tingin dito. I'm sorry. Humakbang ako palapit sa lamesa nito. Bigla naman itong napatayo na bakas ang nerbiyos sa mukha, nasa loob po si Mr. President, she mumbled to me. Hindi na ako humingi pa ng paliwanag, diretsyo nang humakbang ang mga paa ko papasok sa opisina nito. Napaangat ang ulo nito mula sa binabasang papeles, nang marinig ang pagpasok ko. What a surprise! Tumayo si Elwood at sinalubong ako ng halik sa pisngi. I actually surprised too. What are you doing here? Nilampasan ko ito at naupo sa harap ng kanyang table, at tiningala ito ng tingin. As you can see, I'm working. He scrambled to sit across to me. Working at my dad's office. Kumunot ang noo nito matapos, ay. Umangat ang labi sakin. Yes, is there a problem? Kumurap-kurap ako, no, not really. Gustuhin ko man magtanong pa ng ilang bagay, ay tila may pumipigil sakin. Good, so what brings you here? He asks casually. I just came here to visit my dad, but unfortunately he's out of the country with mom. Yeah, kakaalis lang nila. Binilin sakin ni Tito ang mga trabaho dito sa opisina. Baka hindi na ako makadaan sa inyo mamaya. Madami pa kasi akong tinatapos na trabaho, he said in a bit seriousness. And I nodded. Samandal ito sa kanyang upuan. At pinagmasdan akong maigi. The corner of his lips twitched up, bahagya din itong hinahaplos ang perpektong panga. Tumaas ang kilay ko dito. Paano'y halos habaran na niya ako sa klase ng pagtitig niya sakin, not just in my face but my whole body literally. What is it, Echeverry? I asks in annoyed. Imbes na sumagot ay mabilis nitong hinela ang kanyang silya palapit sakin. And my back laid against my chair instantly. You're gaining weight, and your baby bump. Mas lalong lumuwang ang ngiti nito, na parang may kung anong tumatakbo sa isip. Marahan kong tinapik ang pisngi nito, at pinandilatan siya ng tingin. Ano naman ngayon sa iyo kung lumaki ako? Hindi mo na problema yon, Echeverry. Mas hinela pa nito ang silya niya, dahilan para magdikit ang mga tuhod namin. I could smell his manly scent, and his breath smells like strawberry. I just wondering what you will look like having a weighty baby bump, he said huskily. And I arched eyebrows at him. And I'm sure, you'll still look sexy and hot even if you had that baby, he whispered. Umangat ang kamay nito, para haplasan ang medyo alsado ko ng tiyan. My face hit up and my stomach churned. Pakiramdam ko ay may init na hatid ang paghaplos niya sa aking tiyan. And why are he looks so hot, wearing those sexy smile? I shifted and gasped heavily. Ang dumi ng isip mo. Tinapik ko ang kamay nito at piniling tumayo na, pero mabilis nitong pinigilan ang balakang ko. What the? I groaned. Hindi na ako nakakilos ng pareho nitong nilapat ang kamay sa armchair ng aking silya. He crouched a bit and watched me intensely. Paano pa ako matatapos sa trabaho ko kung nandito ka? His voice was soft and sexy.
I take in a deep breath and drop my gaze to the floor. I'll better be going. Masyado na yata kitang naiistorbo. Sumulyap ito sa lamesa bago ibalik ang tingin sakin. A soft smile appeared on his plump lips. And rakes a hand through his brown hair. No, makakapaghintay ang trabaho. Tumayo ito at marahang hinubad ang kanyang coat. I swallowed as I watched him doing it in front of me. He took off his tie dot and undid the top button of his shirt and turned his gaze at me. Let's have some lunch together. Dahil wala naman akong balak tumanggi, ay tinanggap ko ang alok niya. Dinala niya ako sa mismong restaurant na pagmamay-ari nito. This is actually the same Bayaneri that he dropped me in for a dinner with Zue and Tawin. This is yours. Hindi pa rin ako makapaniwalang sakanya nga ito. Marami ka nang hindi alam tungkol sakin. Just because you were busy. Palipad hangin nitong sinabi. I want him to just start laughing but he's not. Alam kong may ibig sabihin ang sinabi niya, at tinanggap ko iyon at nagkibot balikat na lang. So, your order please. He asked. I want some chicken pasta and sweet smashed potato. Sagot ko. Tumango ito at sinenyasan ng waiter, para sabihin dito ang order namin. Ilang minuto lang ang lumipas, ay dumating na ang mainit-init na pasta sa aking harapan. Sinulyapan ko ang order nitong kanin at pork belly adobo. Napangiwi ako, he's really into carbs. Paano niya nababalance ang diet niya, kung puro carbs ang hilig nitong kainin? Kailan ang check-up mo sa doktor? Tanong nito sa pagitan ng pagsubo. Next week pa naman. I'll clear my schedule by next week para masamahan ka, aniya sakin. No thanks. Alam ko naman na busy ka sa trabaho. And I heard the news. Ikaw na daw ang bagong CEO ng Rising Stone Abroad, tama ba ako? Tumigil ito sa pagsubo at sandaling sinimsam ang baso ng tubig sa aking harapan. Bumaba ang tingin ko sa kinakain, at nilero iyon sandali. And you are now the new president of Cervantes Corporation. How was that happened ha? Bumalik ang tingin ko dito, na ngayoy seryoso nang nakatitig sakin. Binaba nito ang kanyang kubyertos, at sumandal sa kanyang silya. Tila wala nang balak pang kumain. Just so you know, tuloy pa rin ang nakatakda nating kasal. Malaki ang tiwala sa akin ni Tito Adriano at ayokong sirain yun. My jaw nearly drops as his words blurring in my head. Are you for real? Hindi ko na napigil ang sabihin. His lips twitch a bit, tila gusto ang reaksyong nakikita sa mukha ko. Wala naman sa akin ang desisyon sa huli. Hindi rin kita pipilitin kung ayaw mo. I'm just here, waiting for you. He then winked at me. Akala ko ay malinaw na sa amin dalawa ang lahat. We can still be friends after all, pero paano mangyayari yun kung may iba pa pala itong plano para sa aming dalawa? Are you sure about this? I questioned confusingly. He only gave me a nod and continued again his food. Hindi ko mapigil ang isipin kung ano ba talaga ang purpose ng kasal na gusto nila para sa amin. Is it all about the money? Umiling-iling ako at mabilis nang tinapos ang pagkain. Matapos ako nitong ihatid pabalik sa opisina, ay dinala ko naman ang kotse ko pauwi sa villa. My mind completely blank at the moment. Walang tumatakbo sa isip ko ngayon, kundi ang mga sinabi ni Elwood. Para gustong sumakit ng ulo ko sa dami ng problemang dumadating sakin. Ate, ang maputi ang mukha ni Trina ang bumungad sakin sa tapat ng gate. Oh bakit? Anong nangyari? May bisita ho kayo, si ano daw po? Hindi nito matuloy ang sasabihin, dahil sa matinding kaba. Nasulyapan ko ang pamilyar na sasakyan sa kabilang kalsada, at hindi ako pwedeng magkamali kay William yun. Buksan mo ang gate, papasok ako. Utos ko dito. Mabilis naman itong niluwagan ang bukas ng gate, para may parada ko ng maayos ang sasakyan sa garahe. Agad din akong umibis para pumasok sa loob ng bahay. Sabi ko po hintayin kayong dumating, pero nagpupumilit po siyang pumasok, she said shakily. Ayos lang Trina, umakyat ka muna sa taas. Ako nang bahala dito, I said lowly. Yes po, wala pang ilang segundo, ay kumaripas na ito ng takbo paakyat ng hagdanan. And my eyes darted to him. He stood from his seat, while both hands inserted in his pants pocket.
He looked fascinatingly gorgeous as ever, from his chocolate hair to a pair of soul-piercing dark eyes, and straight nose. The sculpted face that I wanted to touch at this very moment. And those glorifying plump lips that ready for a kiss. Napatid ang titig ko dito, nang bumaba ang tingin ko sa backpack na nasa kanyang paanan. I shook my head and make my way to the kitchen for a cold water. Ilang paghinga rin ang hinabol ko, matapos kong lagukin ang tubig sa baso. Pagod ang katawang naupo ako sa isa sa mga silya doon. I rakes my hand through my hair, trying to relieve myself. And control my nerves. Alam kong nakasunod siya sa akin, kaya tumangala ako para tapunan ito ng matalim na tingin. Ano bang ginagawa mo dito? I have an important things to do here for a couple of weeks or a months maybe, he said casually, then shrugged his shoulder. Umirap ako, as if I care. Alessandra went back to San Marcelino. She's with Mark and Cassandra, he said in a low voice. And why are you still here? Bakit hindi ka pa sumama sa kanila pabalik? I said sarcastically. Nakita ko ang pag-igting ng panga nito, dahil sa aking sinabi. Tinablan din ng bugok. Dahil hindi na ito nakarinig ng salita mula sa akin, ay naglakad ito patungo sa isang drawer at naglabas ng baso. Whoa, wait. What actually you're doing? Agad akong napatayo sa kinauupuan. Hawak na nito ang baso nang lumingon sa akin. Then his eyes slowly dropped down to my belly. I held my breath for about a second as his eyes enthralled on me. Naramdaman ko ang unti-unting panginginig ng mga tuhod ko sa matinding kaba. I just wanted to find a crack on the ground. And swallow me whole right now. I give you some water. Mabilis akong tumalikod dito, para buksan sana ang refrigerator, pero ang mabigat nitong kamay ang pumihil saking gawin iyon. I shut my eyes and gripped the door handle tightly. Ramdam ko ang mainit nitong presensya sa likod ko, pati ang marahas nitong paghinga na tumatama sa mismong batok ko. You're pregnant, he clarifies. My mouth goes dry as his both arms straightened out and pushed the door tightly. Kailan mo ito balak sabihin sakin? Aniya na may bahid ng hinanakit. Bakit may magagawa ka ba kung malaman mong buntis nga ako? Gusto ko man pigilan, ngunit basag na ang boses ko. So I lower my head down and bit my lip. He cursed sharply. Malakas nitong hinampas ang bubong ng ref, at hinawakan ang braso ko paharap sa kanya. Hindi mo ito pwedeng itago ng mahabang panahon sakin. I am the father. Karapatan kong malaman ang pinagbubuntis mo. Aniya sa pidgel na boses. His eyes glared with an fervor that tightened my chest. I breathed out and fired him a look. Karapatan. Simula nung nagpakasal ka sa babaeng yun. Tinanggalan na kita ng karapatan sakin, kahit pa sa magiging anak ko. I spat out. Ilang beses itong umiling, at pinasadahan ang labi, bago bahagyang tumangala, he muttered closely. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwang ng hawak nito sa aking braso, slowly caressed it gently. That poured gasoline in my veins. And emitting a fire in my blood. Please, just leave me alone. I whispered weakly. Pumikit ako para hindi ko makita ang magiging reaksyon niya. Kahit pala ilang beses ko siyang itanggi o palayasin sa buhay ko. Still he's the only flame I want to burn me alive, and yet I wanted him back more than I've ever wanted anything. Kahit masakit, kahit alam kong ikatutupok ko, ay kaya ko pa rin tanggapin. You know I can't do that, Alora. He answered huskily. Humakbang ito at walang pasabing hinuli ang braso ko gamit ang dalawa nitong kamay. I can feel his warmth, but the pain seared through my skin like a hot coal, are ready to combust me anytime. Sunod-sunod akong umiling, hindi ko matanggap kung paano niya nagagawang lusawin ang galit ko sa sandaling panahon. And I hate myself for giving him a chance. And for letting him control me. And hold my heart into a tight grip. Makakaalis ka na. I murmured. Pilit pinaninindigan ang sinabi. Pinilit kong makawala sa malabakal nitong kamay. But I couldn't, he's too strong. Kahit pa alam kong nakaalalay lamang ito sakin. Hindi, I decided to move back here, with or without your clearance. Tumangala ako dito na bakas ang pagkamangha sa kanyang tinuran. A soft smile flitted across his lips.
Yumuko ito at dinungaw ako para hulihin ang aking mga titig. You heard it right, sweetheart. We're living in the same roof together. I softly groaned as I tossed over in my bed. Gusto ko pang matulog, pakiramdam ko kasi ay ang bigat-bigat ng ulo ko, morning sickness. I don't want to get up early. But I stirred up because I heard a husky voice at the back of my head. Morning. Mabilis akong nagdilat ng mata, at pumihit paharap sa boses na nagsalita. Oh, mabilis akong bumangon, at hinela ang kumot at tinabong sa suot kong nighties. Nakatagilid ito ng higa, habang nakasuporta ang isang braso sa kanyang ulo. He looked at me with the same intensity that aroused my sleepy head. Hindi pa ako nakakaahon sa pagkagulat, mabilis nang nagtaksil ang mga mata ko, nang bumaba ang tingin ko sa walang saplot nitong pangitaas. Oh, sweet Lord, this man is absolutely gorgeous. From his sculpted shoulder down to his broad chest. And that flat stomach filled with deep lines and glory. But wait, what is he doing here? Breakfast is ready, he simply says. Napakurap ako at marahas itong tinapunan ng tingin. I told you to leave. Ano nang ginagawa mo dito? Why I am stuttering. Nagtanggal ako ng bikig sa lalamunan, and I decided to remove the comforter around me, and make a move to stand up. He hummed softly. Bumalik ang tingin ko dito na ngayoy bakas ang malisyosong ngiti sa labi, habang nakatingin sa kabuoan ko. I like your nighties, mas lumuwang ang ngisi nito sa labi. My face hit up. Sa labis na hiya ay hinela ko ang unan, at walang pasabing binato sa mismong mukha niya. Bastos. Diretso na akong naglakad palabas ng aking silid, at malakas na sinarado ang pinto. Pero hindi sapat iyon para hindi marinig ang malakas nitong pagtawa mula sa loob ng silid.